Jesus, maayo ka sa kanunay, amahan sa mong kinabuhi. Dili ka na malimod o Diyos. Hallelujah. You have been so, so good to us, Lord. Jesus. Amo kang awitan. We will worship you with all of our hearts, oh God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been healed in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
Nakita niyo ba ang pagkami tinud-anon ka na ako nag-ingon natong buhi nga Dios? Busa, ayaw ihika ang mga pagdaig na alang ka nako. Ayaw pungi ang mga pagdaig na alang ka nako nag-ingon ang buhi nga Dios. Ablihi ang inyong mga mata, dili lamang sa iglesia ang akong pagpanalangin. Dili lamang sa iglesia ang akong pagtuman sa akong mga saad. Kundi hasta sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Busa ablihi ang inyong mga mata ug ayaw punay duko sa inyong mga kaugalingong mga panginahanglan. Hangad ka mo kanako, tan-awa nga akong pagkamatinud-anon sa inyong kinabuhi. Wala gayud ako mamakak sa akong mga saad nga naha kaninyo. Akong gituman ang matag pulong, matag saad, matag plano na akong gisaad nga naha kaninyo. Busa ayaw pagduha-duha sa diyang musulti ko. Ako kayo nang tumanon ka dili ko bakakon. Ako ang Dios sa dili mausab. Kani adto karon og sa walay katapusan. Busa anak ko, pagmaya, pagdaig, pagsimba, kaya angayan ko sa mga pagdaig nangingon ang buhi nga Dios. O ikaw batanon, o ikaw hamtong, o ikaw bata na niya karon. Ug nibati ka kagool. Tungod ka ang mga membro sa imong pamilya, kaubanan sa imong panimalahi. Wala pa nakabaton og Kristo. Gusahay mo bati ka na nag-inusara. Ug usahay makaingon ka sama sa pulong pag miaging Domingo na ni-decide si Joshua na as for me and my house, we will serve the Lord. Ug kung saon man akong ikaw ra usa sa imong pamilya na nangalagad sa Dios. Sultihan ko ikaw, ang akong saad kanimo ako luwason ang imong tibok pamilya. Busa, pagdasig, pagligon, pag-ampo alang kanila. Ayaw pagluya-luya, ayaw undang padayon asdang. Kay ang kausaban sa imong kaliwatan naa sa imong mga kamot, naa sa imong pagpili. Kung imong pilion ang pagkamatarong, kung imong pilion ang pagsilbi, pag-serve, ganhi ka nako. Ako ang Dios sa dili buhikaw sa katumanan sa akong mga saad. Nganha kanimo ako luwason ang imong ginikanan. Ako luwason imong mga kaigsuonan. Ako luwason ang imong tibok kaliwatan. Kung imong pilion karon ng mga lagad ka nako. Kung imong pilion karon na magdawaton ko nimo o magsilbi ka kanako, isip na akong genuine na anak. Ang imong mga kaliwatan, ang anak sa imong mga anak o sa imong mga anak, akong panalanginan o mabugto ang curse sa imong pamilya, ang curse sa imuhang kaliwatan. Tungod kay kung imong desisyonan karon, dili gayud mahimong kawang. Dili gayon mahimong kawang. Kung mubati ka pag inusara, sultihan ko ikaw, wala ka nag-inusara. Daghan mo. Apan ninyong gipili ang kadasig. Inyong gibarugan yung pangakristohanon. Tungod kay tinawag ko kamo. Busa ayaw kahadlok. Ayaw surrender. Ayaw undang. Kundi padayon diha sa pagpangalagad ka nako. Nagingon ang pulong sa Dios. Yes, Jesus. Hallelujah. Salamat o Diyos sa iyong mga saadamahan. Salamat o Diyos. Salamat nga wala kay pagkabago, wala kay pag-usap. Pagkausap nga amo ang Diyos. Hallelujah. Amo kang daigon sa kanunay amahan. Amo ang hinumduman o Diyos. Ang kaluwasan ni mong gihatag ka namo. Mapasalamaton kami amahan. Oh Jesus, daigon na itong atubuhin nga Diyos. Igsoon. Hallelujah. Thank you God. Thank you Jesus. Hallelujah. We give you praises. We give you honor. We adore you. We exalt your holy name. Hallelujah. Hallelujah. We give back all the praises to you, Lord. Hallelujah. Ato hatagan sa masibang bakbak ang atubuhin nga Diyos. Magpadayon kita sa atong pagsimba, sa pagsangyaw o pagdaig sa Dios nga walay puas. Andama ang inyong mga kaugalingon sa pagbaton sa grasya ug gugma sa atong langitnong Dios nga Amahan. Welcome kamong tanan sa atong simbahan diin ang gugma ug pagtuo magkahiusa. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pinaagi sa pagampo ug pagpasalamat.
ipahibalo sa Dios ang tanang inyong mga panginahanglan. Ug ang kalinaw sa Dios nga labaw sa tanan nga hunahuna, magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna pinaagi kang Kristo Jesus. Humilom kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasod. Pagabayawon ako dinhi sa yuta. Kita nasayod nga diha sa tanang butang ang Dios nagabuhat sa maayo ngadto kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Magapadayon kita sa pag-ampo, pagdaig ug paghingpit sa atong pagtuo sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Magaandam kita sa pagbaton sa dakong grasya ug sa gugma gikan sa atong langit ng Dios Amahan. Magapadayon kita sa atong pag-alagad ug pakigtambayayong sa pagsimba ug pagdaig sa atong Dios Amahan. Good morning. Morning! National Heroes Day is dedicated to all Filipino heroes in our country, unknown or known heroes. Kaya doon naman sa mga unknown heroes. And tomorrow is the Philippines National Heroes Day. Busa, Y klase. Holiday. Tomorrow is a holiday. Now, heroes may be admired for their physical strength or bravery in the face of danger, or for their selflessness, dili ang ilang kaugalingon ng gitanaw, or willingness to put the needs of others before their own. Kung subayon nimo ang history sa Philippines, nung pugadlawin si Bonifacio, may naka-trigger sa Philippine Revolution, nga ingon ni ani na takaron tungod kay for the past 300 years before wa pa ta dinhi, the Filipinos were colonized under the power and the administration and government of the Spanish government sa Europe. But there were revolutionaries, KKK, ni ata, usa sila sa gisaulog nga heroes. Naman siguro dihay atong first slide. And these heroes have common characteristics or qualities. Number 1, isog. Number 2, determinado. Di man ka mahiro kung di ka isog. Si Kaloy, kista apelyido, Yulo. Isog siya, ang balitok-balitok. Ako ana, dead. Like, ang vertigo, balitok inato ka balitok, moto'y katapusang adlaw siya kinabuhi. Isog mo, lupad, luksod, dagan, no? So, modern heroes, yeah. Heroes are not only isog, matapang, not only determinado, but also maluoy ang hero. Si Spider-Man, superhero, maluoy siya kung doon ay daog-daogon. Naila pakita na to. No. Naluoy ang mga tao nga doon ay pagbati sa kagawasan sa tong nasod. Sa kahimtang nga nakita nila adlaw-adlaw nga ginadaog-daog ang atong mga lulo ug lula sa unang panahon. So, nagpurma silang organisasyon nga maghatag og kagawasan. Ug mao na ta karon, no? Not only maluoy sila, compassionate, but also resilient. They are ligon, no? Ligon sila. Isog, determinado, maluoy og ligon. And the most incredible superhero in the Bible or of the Bible was Jesus Christ, who conquered death by rising again. Numatay, banhaw, nabuhi siya balik, that we may have life in Him. Kadtura pong motoo, no? For God so loved the world, but the world did not receive Him. He went into His own people, Israel, Jews. But His people did not receive Him.
did not accept him. In fact, those people killed him, murdered him, assassinate Jesus Christ. Jesus Christ did not hide when he was pangita na siya, budhian na siya, wala siya magtago-tago. Plastada na siya, kada adlaw iyang naong nasa templo. He was a superhero and he will be our hero forever and ever. Amen? He gave us life. He gave life to you. Without him, you are dead. We are judged. Hinukman tatanan maigsoon. We are penalized. And the penalty of sin is hell. Impierno. Kinabuhing walay katapusan nga tuwa sa impierno gispend, meaning death. No? Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, sa next slide, midasig sa Apostle Paul nato o sa mga Corinthians, no, Kristiyano dito. Magmatiyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. At saka, magpakalalaki kayo. Magpakatatag kayo. Ito ang apat na mga sort of qualities na gi-enumerate ni Apostle Paul ngadto sa mga Christians sa Corinth. Sa ito pa, number 1, magmatiyag kayo, be alert. No? Alerto. Kanunay. Araw-araw. Sa evil influence. The moment you wake up, there are a lot of voices you can hear. Boses sa radio, boses sa silingan, boses sa asa, boses sa imong kaugalingon. Mutrabaho ba ka, di ba? Mag-uol ba ka, malipayon ba ka, maligo ba ka, di ba? Unsay imong gusto anang adlaw nga mahimo nimong imong i-enjoy ba ang imong kinabuhi. So, there are a lot of influences every day in your life and in my life. Alerto sa imong kinaiya, kay kalit lang mo explode ang imong kinaiya, buutan pagani ka pagmata, pagkaudto, maldito na ka. No? Alerto ta ni ana maigsoon. Alerto ta sa pag-abot, alerto ta pirmi. Every day sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo. Kay mao na atong hope paglaom. Mao na atong ending diha maigsoon sa sacrifice ug suffering nato dinhi sa earth. Alerto ta sa kaaway usab. Tungod kay ang kaaway naa kanunay siya is like a roaring lion. Ug number 2, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Barog ba? Sa binisaya pa, barog kamo diya sa body of revealed truth. Of course, this one, the Bible, the scriptures. No? Be grounded in that truth. Because if you don't stand for something according to someone, you will fall for anything. If you don't stand for something, you will fall for anything. Ingon si Jude, next slide sa chapter sa 1 verse 13, pagpakigbisog alang sa pagtuo. Pagpakigbisog dili lang di ay luag-luagan ang atong pangalagad sa Ginoo, no? Pakigbisugan ni nato kada adlaw, awaw-awaw. Ingon si Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 1, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga akong giwalik kaninyo, nga inyong gidawat ug nga niini kamo nagbarog. That is why until today, tomorrow, and forever, we are standing in the truth, in the solid foundation of the truth. You are not standing, of course, maybe your banner is God of glory, but you are not standing on religion. You are not standing on a denomination. You are not standing as a God of glory member. All of you are members of the body of Christ. Amen? Gisugo ko diri pagbarog because our pastor is sick. So I am here to teach you
all the more what is needed to be spoken. So let us pray to God. Let's bow our heads together. Amahan nga labing gamhanan, ikaw magayod ang tag-iyan ini mga pulong. Ginoong Isus, nagampo ako nga imo untang isulti ngadto kanila ang imong gustong isulti. Nga ilang madunggan ang imong gusto, nga ilang madunggan. Pinagi sa imong magwawali og tigpamaba. Panalangin ang mapulong sa imong alagad. In Jesus' name, Amen. So here, sumuga tingog. Ipanganlan na. Thank you. Barugi. Barugi gyud. Or else, may sama ka sa taga-Efeso, sa chapter 4, verse 14, sama sa bata nga madani sa nagkalain-laing mga pagpanudlo. Nag-warning na si Jesus Christ, wa patadinhi. Nga in the last days, many will come in His name. Many will say, I am the Christ. And many will be misled. Pero pagbantay mo, ingon diya sa Matthew 24, nga even the elect will be misled. During the tribulation 7 years period, dili sa grace period pata, inigabot ana, human sa rapture, bisan ang mga iyang mga magtutuo, ana nga time, mamisled. Ang Greek word planao means planeta nga nalos sa iyang orbit, nagwandag-wandag sa kawanangan, bisag kinsa nalay mabanggaan. Ug mo na yung warning ni Jesus Christ, do not be misled. Deception, do not be deceived. Because in our times, there are so many deceptionists or mga deceivers or mga impostors. No? Nga, naasa tong panahon. Moyong ginatusan, nilibuan, minilyon ni sila naa. Naa sa tong palibot, naa sa tong TV, makita na to. Nasa inyong mga Facebook post, makita ninyo ang mga nagpakaroon nung Kristo. Ay, warning si Jesus Christ, ana. O kanang ingon niya, even the elect, dilibot sabton makristohanon na sila. Yes, maybe today, madeceive ang kristohanon sa government system, but not madeceive nga maimpirno. Kung dili madeceive siya, tungod kay obligado siya nga mo-follow sa sistema sa gobyerno. Kay kung di ka magpamimbro sa SSS, dili ka katrabaho. Kung wala kay email, inigtrabaho nimo, dili ka duwaton sa company, kay pangita kag email ad. No? Kung dili ka magpamember sa PhilHealth, that is a system of the government and might be used by 666 Antichrist in order ng gitawag og privacy law, privacy policy. Nagwali si Pastor James sa may tungod sa privacy, pero ni God wa tay privacy, di ba? Siyang wali. Dayag tatanan, kita tatanan ang mata ni Ginoong Jesucristo matud pa sa Revelation chapter 4, chapter 5. Laser nga mudot sulod sa church, na ibaw siya kung sa activity sa church, nakaila siya kinsay nagsimba ka na sa espiritu sa kamaturan, nakaibaw siya kinsay nakasala nga naay natago, nakaila si Jesus Christ sa tanang mga katauhan diya sa church, dili lang din sa church, tibok church sa Lapu-Lapu, tibok church sa Pilipinas, o tibok church sa kalibutan, o siya in a verse. And that's the truth. Siya ay nagsulti ana. By the way, the book of Revelation is not written by John. I mean, it's not from John. It is from God the Father. It was or it is on a revelation of Jesus Christ. It was not a revelation from Jesus Christ. It was the revelation of Jesus Christ. Because when He first came, for the first time, He was humiliated. But the second time He will come, He will be exalted. So, humiliation, exaltation. Ang Book of Revelation, nagpadayag, unsa si Kristo nga nabayaw na. Muna makita ni mo diya, si Jesus Christ, dili lang kayo nagsakay kabayo. Exalti niya, ang iyang pulong daw, duay suwab nga espada, hait kaayo, mupatay.
Dili na siya ultimo nga gilapdusan o gikulata. Wala na, man na. Mga ni siya, conqueror, King of Kings, Lord of Lords. Gikan siya trono nga bulawan. Gikan siya trono nga birni sa baa. Nga matud pa, dugdog, kilat, liti, tuatanan. Bati man siguro mo kung sa'y kusog sa dugdog niya kilat, natuog mo. Tingog imong lantay o gapil. Kusog na. Langit pa, number 3. Mintras wa pa ko mapagaw, asa naman ni Dapit? Pagpakalalaki. Manay giingon, magpakalalaki kayo. Pagpakalalaki. Ang Greek word gigamit, andreseste, means be courageous. Mo ni giwali la Sunday. May tungod kan Joshua, nga gidasig siya ni God, nga sa Joshua chapter 1 verse 7, be courageous, do not be dismayed. Di ba? Ingon si Lord, andreseste, means be courageous. Sa English, sa inyong Bible, act like men. Are you there? Ay, mga babae, mami. Pastor, mga babae man eh. Maigsoon, second person plural imperative ni unsa man ni second person. You, yours, me, pronoun. Second person plural imperative means command. So, second person means ang receiver, ang nakadawat sa mensahe, ang gisultihan, ang gimanduan. Unsay buti pasabot aning second person plural imperative, act like men, pag magpakalalaki kayo. Means, dili ni gender identification. Kundili, alang ni satanan. Gi-address ni Paul sa church. Gi-address ni Paul sa Corinth. O kita, as a church, nahilambigit niini. Malinaw na nagsasabi si Paul na sa pananampalataya kay Kristo, sila ay makaharap ng iba't ibang opposition galing sa kultura nila. Kasi yung Corinto ay andun sa Greece, Europe na yun. The Word of God came from Middle East, from Israel. And because of his missionary work, niabot si Paul doon sa Philippi. Ang first European convert was Lydia, kadtong na maligya og purple cloth. Because during the time, kana mga purple cloth is very mahal, very expensive, most expensive textile in their time. Og si Lydia, taga somewhere in Asia Minor, but her business was in Philippi, Macedonia. And the word Philippi was coined from King Philip of Macedonia, who conquered the place during the time of Alexander the Great. So, muna sa my story. Okay. So, malinaw na sinasabi ni Apostle Paul ito, ha? Na sa ating faith, sa ating belief, sa ating pananampalataya, kay Kristo, kahit kayo, you will face various kinds of opposition from your community, from your family. In fact, Jesus said, I did not come to bring peace. I came to bring sword. It will divide. It will divide the most intimate, closest friend or person in your life, the family. Father against son. Brother against brother. 3:1. Duha. Ang unbeliever, usara kang Kristohano nagi-prophesy ganiya. Natural. Mo face yung kaog opposition. Ganong magtambong ka diya. Nganong balhin magawa bayo. Ang nahitabo ni mo mga igsuon, dili imong pagbuot, you are regenerated by the Holy Spirit. That is not your work. Sama sa hangin nga mihuros, wa ka kay bawg din gikan sa padong wa ka kakita. Inguni ana ang spirit pneuma.
means spirit. Iyan trabaho. Wala tay contribution ni anak nga nangabag-o ta. Or else, magposta nga bag-o na ko, di na ako maregalilyo ni adto tagil makakaha kada adlaw karon dili na tungod na ako nagud ni. No, sir, ma'am. Dili ana. It was the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, dili ka katangtang sa imong vice. Bisyo na, higot na, gapus na, addiction na siya. Amen? Mangita nagnikuti ng imong dila. Mangita nag something nga makapuy-puy sa imong mga cravings. O mga ginabusa, ingon din na sa number 3, pagpakalalaki. Pagpakalalaki. Babae man ka o lalaki, pagpakalalaki kay dili man na gender identification. Okay? I-explain ako taod-taod. Tungod kay niya. Dagang mga lalaki sa gym. Nag-gym sila. Sa una, sawa pa sila mag-gym, ang ilang lawas para sa ako. Dakugtian. Pag-gym na, paranas kang yulo ni. Busok na. Maranak si Pilot Z ay nindot kay lawas. Busok kayo. Pag anak ni nako, hapit ko nalagpot, suliran ni mo glawas. Said, Klein, anak man ng mga pilot, sulid naglawas. Kaya drive yan, nagplano. Mga maskulado na nag-gym. Okay? Apan wa sila gihimo, aron mahunong, ang nagpadayon nga nisaka nga evil or wickedness in this world. Kadautan sa kalibutan. Sige lang sila, ana-ana, barbel, indot kayo. Pero way nahimo aron mahunong ang nisaka nga kadautan sa atong butangta community. I'm not talking about the action ng sinumbagay kay dagog lawas. No. Ang bugoy makahimo na. I'm talking about relationship. Kaysa dihang ning gwapo ng ilang lawas, duharay kapaingnan. Ay dir natakdan sila sa unsay nga nana supranational supra na kanang kwan lalaki nga nahimong muskulado mag-heels pa og tag 4 inches sige sa tuig nga na to mato ang ikaduhang paingnan tungod kay gwapo na siya humot na siya og daghan ng mapandol niya ang mga babae nagtan-aw sila na'y madagma gwapo. Six-pack good. Kita kasi lawas ni, kwan? Drummer ganiya? Kasi nga niya. Kaila si Melvin to. Ang iya maguwang mas six-pack pag yun. 7 naman gani siguro pack. Si Kaloy Naka. Tapos Manila, napod. Naray. Ang usa pa ka drummer, Y-pack. Pandilitsi. Listen to this. Ang kasamtangang survey sa World Health Organization sa Philippines. Okay. The recent survey of the World Health Organization. Itong February 19, 2024. Adunay 14 million single mothers in the Philippines. Namo diha? 14 million, gana no? According to statistics, children from fatherless homes are more likely to be poor, become involved in drug and alcohol abuse, drop out of school, mga ma'am, mga sir, tinuod na, and suffer from health and emotional problems. Natural. Wa man sila namataan nga papa. Sorry for those who have no papa here. We sympathize with you. Ang arami kay kumplito man may. Pero dunay uban nato din Dagan 14 million god. Mamaray nagbuhi. Asa man nila mga papa? Tas gym? Wala gigihimo aron mausab ang dautan pagkadautan sa kalibutan. Ning gara-gara na noon. Depende ha kung binutan po siya. Iya lang tuyo, sa tuyo na mas pamaskulado siya, aron good health lang siguro. Sa US, grabe ang statistics. 25 million children walay biological fathers. 25 million ha. 40% sa nag-edad og 1-year-old to 12-year-old nabubuhay sila na walang
tatay sa bahay. From 1-year-old to 12 years old, 40% of their population, or maybe this 25 million, nabubuhay na walang tatay sa bahay. 50% are born outside marriage. Kaluoy, no? 80, kini may grabe, kulba ni. 85% sa mga piniriso nagagikan sa fatherless home sa US. 85% ha, sa mga priso gikan sa mga walang tatay sa bahay. Children from fatherless more likely to deal drugs and carry weapons. Maglisod magani ng naay mga papa pagdisiplina sa ilang mga anak, unsa nakaangway papa niya si mama naning kamot og trabaho dito sa restaurant o asa aron lang ipalit og gatas o ipa-eskwela, ipalit notebook, ipalit unsa dia. Very hard. Kung si papa mao'y nakuha sa bata nga view sa Dios, delikado na. Nganuman. Labi pag si papa palahubog, palainom, sugarol, babairo, adik, manapat. So ang nakita sa bata, gikan sa papa, maong itsura sa usa ka lalaki. Dili sa usa ka Dios. So busa importante baka no nga ang usa ka lalaki ipakita niya ngadto siya mga anak ang image sa Dios. Kay anha nila makita si God diha ni papa. Sure? Are you sure? Wrong. No. Children should get their view of God from the Bible. Not from tatay or papa. Dili, bisan kami mga pastor, dili may makapikitaan na nga sa mga anak. Nahimo silang inana because they were reading the Bible and they follow what the Word of God says. According to our preachings, according to our teachings, according to our Bible studies, kuyog-kuyog sila kanunay na sila, expose kay sila. So kay sila, nalumo sila maayo sa pulong sa Dios, kanta, pag-awit sa Dios. So, wa sila makakita sa Dios. Nga rin mo, nakakita sila sa Dios diya sa Bible. Nakita lang siguro nila kami, naglakaw, suma sa gisulti sa Bible mo. Nang follow sila pod. Kaya nakita nila nga nagsige sa mig inom dito Red Horse, uy siguro, nga si Pastor Jazz, kusog siya na mo inom Red Horse. So, dapat anhasab sila kahibaw sa Biblia, unsay lalaki nga papa. Kay daghan kayron mga irresponsable mga lalaki nagwala sa kadalanan. Nagterrorize sa atong katilingban, our society. Mga mahihinang tao ang nagbigay sa atin ng mana. Sila mo'y naghatag og kabilin nga giisip natong society. Weak men produce the death of society. Bisag unsa pagkakamaskulado, the society is dead. Why? Weak, immoral men abused women, and they produced more weak, immoral sons. Their children get the view of what a man is, not what God is. Nanion di ay, amo sunod po silang papa. Kaya gibungkag man ni papa ang pamilya, mo pong iyang sunod. May iyang namatan. So, kailangan ma-Christian. Kailangan mo dawat ni Jesus Christ. Are you there? Yes? And we are in serious trouble kung mo ni may tabo, may igsoon. The society is dead morally. Okay ra na ay lungwin, na ay yunitap, na ay yuko, unsa to? Yuka, na ay suruy-suroy lang na to. Madag, suruy-suroy ng katog langit. Nagrumbo juga langit og tininuod si zero juga nga mo na imong rumbo sa kinabuhi. Di madaming soon. We will be in serious trouble. Kaya ang kasamtangang kabuang sa mga lalaki nintakod ngadto sa mga bata. May gani buutan sa to kong papa. Atong basahon ang Exodus chapter 20 verse 5. The Lord your God am a jealous God. Visiting, bisitahon dyan, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generation of those who hate
me. Categorize sila nga nasugisilag sila sa Dios. Kay man sila mo obey sa pulong sa Dios. Exodus 34 verse 7. Unsay sulti din na? He, God, will by no means leave the guilty unpunished. So kung guilty si tatay, guilty si papa sa iyang gibuhat, He will not by no means leave unpunished. Panisan gid siya. Musugot siya sa dili. Panisan gid siya kanindot sa prophecy ganiya. I-pray ang imong tatay. Kung ikaw malagad sa Ginoo, i-pray ang imong uncle. Hastang imong tiyo. Hastang imong aga-agaw. Kay He will by no means leave the guilty unpunished. Ito na sad. Visiting the iniquity of fathers. Dili children ha? Papa, tatay. Dili mga anak. Fathers on the children and on the apil ng apo. Grandchildren to the third and fourth generation. Delikado ni. Nagbalik-balik. Gyud pag-ingon ni God, corrupt fathers create in society a legacy of corruption that is generational. Dili gid matangtang. Wa siya mo ingon nga ang anak mao isilutan sa sala sa iyang tatay. Wala. Basahon na to Deuteronomy 24 verse 16. Fathers shall not be put to death for their sons, nor shall sons be put to death for their fathers. Ija ha? Everyone shall be put to death for his own sin. Kung si tatay nakasala, dili ang anak mo pakasadon. Wani magisgot may tungod sa individual suffering nga punishment alang sa sala sa laing tao. Nga kung si Juan nakasala, si Pedro mo silutan, dili. Kung si tatay nakasala, si tatay mo paninglan. Kung si anak gipadayon niya ang trabaho o buhat ni tatay kay mamay ang namataan o gabi niya eksakto ng moral kay maumay gibuhat sa tibok pamilya. Nga kinanglan kada buntag mo adto gyud si STL mo palit gyud dito. Buo po na buhaton. Paninglan gyud sila. Pero kung ang anak ning dawat sa Ginoo o gi-regenerate di kutob mo na to'y pag-prophecy ganiya putol ang tunglo. Dito ra kutob sa anak. I mean, tatay, ang anak, uway labot. Nya, kung tulo sila ka anak, usa rin dawat sa Ginoo, ando ka, goodbye. What time mahimo ana? Di po takahukom. Ang atong kabuhaton as a church is to pray for them. Amen? Are you there? Are we serious on this? Ingon din higod, fathers, plural. Mga tatay ni kapatid. O kini nga mga tatay, corrupt. I'm not talking about good tatay. Kaya akong papa, good. Akong kumpare, mga buutan niya, nasa luyo. Akong kumpare, pre, buutan na si pare. Ni guro tao nagbanya kada adlaw. No? Kamo, kay pang-usab sa Ginoo. Pero kay bawo ta kaila tagkisa ta siwa pata sa Ginoo. Amen. Kung hantod karon wa pata sa Ginoo, amot lang. Di siguro madrawing nga tong kinabuhi. Amen. Na si Eric diha. Oh? Na si Brother Brian. Makatestify mo ana mo na sa Revelation niingon sa chapter 6 verse 11. How long, Lord? How long? Nangita nag-avenge, asa mga avengers? How long, Lord, shall you revenge us? Nangita na sila. Nanukot na sila. Asa na ang panimalos? Tugod ang kayan, Diyos mo'y manimalos. Ingon din ni fathers nga mga corrupt. Nagbilin og legacy nga dili ma-overturn o dili maliso. Sulod sa third and fourth generation. Sayunan ka na, dili lang sa mga anak. Pilam na ka tuig ng one generation. Mag-edad kag pila? 40? 70? Third, fourth generation. Wala ta din ni magsuon. Lisod ni.
O kung ang next generation, corrupt sab, then, mudaga na sab niglaing tulo o upat ka generation. O upat. Sa next generation, maugyapon, another 3 or 4 generation. Magiging impossible na ito, kapatid. Impossible cycle na ito. Kaya pala, ang Panginoon talagang, He will burn this earth. He will kill all the people. Read your Bible. No one will stay alive. Pag abot ni Jesus Christ, everybody will hear the voice of Jesus. Come! And the voice of the trumpet. And the voice of the archangel. The sound of the trumpet. Everybody will bangon, will rise up. Tanan, cementerio. Believer o dili believer, Christian or non-Christian, kanding o karniro. Ang Christian, adto sa iyang himaya. Ang dili Christian, adto sa walay katapusang hukom. Kaya imposible naman ni nga cycle. Padung naman ni cycle ni Antichrist. Wa ko manghadlok ha. Kung hadlok mo, pwede ra mo dili maminaw ning wali kay wa gyud ko na komedya after all. Unsa may makuha nako. Mao man ni gisulat sa Bible, dako ba kay na kong Bible. No? Og di mo to pwede ni hampak si tubangan dili siya. Zechariah chapter 1 verse 2, unsa may gisulat, the Lord was very angry with your fathers. Ato tang tanahon daw. Zechariah. Na ba diha wala? Ganahan ko mo basa ani. Chapter 1 ha? In the 8th month of the 2nd year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet, the son of Berechiah, the son of Iddo, saying, the Lord was very angry with your fathers. Verse 2, therefore say to them, thus says the Lord of hosts, return to me. Na may kanta si Victor Roda na, return to me, declares the Lord of hosts, that I may return to you, says the Lord of hosts. Kinin, verse 4, do not be like your fathers. Maura ni makabugto mga igsoon. Aduna gidi ay mo break sa cycle. Kung ikaw na ang gisugo sa Holy Spirit nga mo break sa cycle sa inyong clan, sa inyong family, sa inyong kaliwat, sa inyong race, sa inyong tribo, sa inyong nasod, then do it. Do not be afraid because the Holy Spirit will be with you until the end of the age. Mamuna yan saad. Apil na saad sa Matthew 28, di ba? Verse 19. And lo, I will be with you. Because a generation dominated by sinful fathers will bear the crushing consequence of their sinful progenitors, mga katigulangan. Kung ang mga katigulangan makasasala, dakog sala, nangamatay sa gikas inom og tuba niya na dunggaban, mo tayo sus una, mamisuga. Ang matigulang na mo sa una niya, mo na akong pakamatyan, ako namatan, suma sa gisulti sa mga katigulang, huwag ganito sila Bible sa una, kaya di pabasa og Bible. Ang mga katigulangan, mga lulo, mahadlok basag Bible. Kaya kung saan ang basag Bible, sayunan ka ng deception sa demonyo. Karon, ay, ang Bible na nasi mong bulsa, nasi mong makamot, di ba? Pagbasa na ko, dire, pertimbasa hapon ninyo, di tanaw na ko, kadausa, nagbasa agad silang Bible. Salamat sa Ginoo. Ngano man, open na ang Bible. No? Sa ilang panahon, wala. Unsa may basis, unsa may template, unsa may basihanan. No. Our past is not a place of, our past is a place of reference, not a place of residence. Ang agmulublob ko dito sa panahon sa kong lulo, it is not a place of my residence. It is a place of my reference. Nya unsa may reference nako kadtong ilang gibuhat. Ako mga lulo nga perti mo sayaw ta chat-cha. Sa labi nagmahubog na. Mas grabe karo pa na kay suyop naman lang. Di na mailan. Pero ang pista sa among panahon, mingaw kung may gidunggab, wa pa may pusil sa una. Pulis ra may makadag pusil do dayaon pod. Nga mga 38. Sa among panahon may igsoon, lisod. Why Bible study? Why Christian? Ang magdag Bible, kanara mga sabadista,
mga anak brag demonyo na. Mga protestante. Wala na. Unya mo labay pagis balay kay magbautismo sila kay daplin mi sa dagat. Lot ng mga demonyo man to. Grabe. Grabe si Floro eh. Grabe. Inanami ka hugot sa religion. May kibaw. May lang akong papa kay butan man. Pero ang akong uyuan, ako mga igsoon, ako mamagwang. Pila may gidunggam pod. Nga nada sa Cebu. Nanibat na lang sa Cebu. Nangadato ang pod nun pagkabot. Kay wanted naman ito. Di ba? Ang tao nga wanted mo, tago no? Tago. Wanted naman. Na may warrant of arrest. Niya, kaya may follower akong magwang. Di, tago siya. Daghan pa itong follower. Nang pa siya 5 million follower. O, dito, madagpan siya turas balay. Kaya tago. Doon niya, daghan po mo. Protect niya. Yung mabarkada. Tricycle driver. Nag-away siyang tricycle driver. Nag-ilog si Chris Pasahero. Bunting regiduslak. Si Indoy Ruhas ba? Budakog lawas niya. Ang kaliwat. Mga isugbod. Munang kinabuhi sa pagan, heathen, unbeliever, unsaved. Way rumbo. Progenitor means katigulangan may igsoon. O kung ang generation naggidominar ni ini, madugmok yun ang nagsunod nga mga generation. Ang ilang mga anak mo suffer, ang ilang mga apo mo suffer, ang ilang mga apo sa apo mo suffer. Padong na. Tungod kay walay generation nga ning exist in isolation, wala. Sa world history, wala. Doon na tayo kagikan tanan. Walay generation nga isla. No generation is an island. Ang wicked society nga gidefine sa wicked behavior sa mga lalaki, dili maibot sulod sa multiple generation. Salamat kay naa si Kristo ni abot sa Pilipinas ug sa Lapu-Lapu ug sa Saak ug sa Suong. Mahintang mo abot pa na didto sa Maribago, Basak, Pusok, Ibo. Malipay si Mayor ahong ana. Kay dunay chance. No? Si ahong chance. So it is not that people get their view of God from a father, but they do get their view of what the father is. If the father is wicked, then mo na ilang pagtanaw. Not God. And if it is a wrong view, then it will just be repeated again and again and again and again and again. Why katapusan? Kung sayop nang nakitaan sa imong anak, gikan nimo, kamo mga papa nga wa pa nangalagad sa Ginoo, ang inyong mga anak na inyong gipadadire, manubag mo sa Dios. May gani, kay wala na sila musunod ninyo. Nagplano ka bunga ni mo imong asawa. Nagkapuliki taong imong mga anak, aski sa na imong gasto silang pag-iskwilan, larga na sa abroad ang imong asawa. Aron doon na ibuhi. Kaya nga naman, nakakita, nakaglain sa Mandawi. Tinood na. I mean, magprenangkahayan lang gud ta. Kaya di man yun ni maibot, di man yun na maukang. And the Bible says in John 8:24, you will die in your sins. Nganong lisod man yun na nila? John chapter 3 verse 18, paubos. They love darkness rather than light. Ning abot ang kahayag, mas malipay man sa ngit-ngit. So i-off ang kahayag. Ning abot nung tang kahayag, ang iyang anak naguna na sa pagpangalagad sa Dios, gididaan pag yun. Kaya nausab ang reliyon. You're wrong. Read your Bible. So to break this cycle, putla ang default nga naandan. Doon naman tayo default. Muni ang pagputol, act like men. Muni ang girisita, muni ang gikamand ni Apostle Paul. Aron maputol ang default, act like men. Magpakalalaki kayo. Pagpakalalaki. The default position of every man is corruption. Musugot sa dili. Muna'y default position sa tanang tao sa tibok kalibutan. This is natural to a human heart. The most natural thing to do is to sin. Di na nimo suguon.
natural na. Ug ang pinaka-accessible, ang pinakaduol nga accessible, nga ilang mabutan, mao ang babae sa ilang kinabuhi. Uyab man na, labi pa, asawa na. Tapos, ang ilang mga anak, pinaka-intimate mo man iguno ni Yawa, ni Satanas, aron bugkago ng pamilya, ang first instituted family sa Garden of Eden, pakibuak niya, upat sila kabok, gibuak niya, gipatay ni Cain si Abel. Nga mo extend na nga ito sila yung tao. Di na mabadlong, which na itabo na ron. Sige lang, nag-extend. So, ang atong kongreso, maghimo na nagbalaod. Nga, aron makontrol ng mga butanga. No? Mua na lag. Hopefully nga, matuman silang balaod. So, I will end with this. Sa pagpakalalaki, kailangan ikaw mulihok nga maisugon. Courageous. Bisag, estudyante pa karon. Bisag high school, pagkapit sa grade 7 or grade 9, grade 10, pagpakalalaki. Be courageous. Sa pagbayaw ni Kristo sa imong kinabuhi. Labi pa sa mga papa. Kamong mga tatay, be courageous. Sa pag-ila ni Jesus Christ nga inyong manluluwas o pagbayaw ni Jesus Christ sa imong pagkaamahan. No. Kay kung magbutbutas ng pagkaman tungod kay doon natin otoridad, ang labing siguro na madaog-daog na to atong pamilya, ang atong mga anak, watay giya, watay sort of something rule of the house. Maghimo-himo tag rule of the house. Nya dili Christian way of paghatag na tong balaod kaman sa atong mga anak. Labing siguro muhatag tag balaod sa itong anak, pero kita mismo di ta katuman. Ayaw sunod na ko dong. Buhata la akong isulti, ayaw buhata akong gihibuhat, gihimo. Makadaot ni sigarilyo dong. Pagpalit dito sa ka Marlboro bi. Pero ayaw sunod ani ha. Okay. Tandaan nyo mga kapatid. Maliban kung si Jesus ang siyang naghari sa buhay ni tatay, he cannot obey the word of God. Because the Bible has no authority in his life. Amen? Bisa kung saon pa na ni mo glubag, bisa kung saon pa na, prayer gyud maka tangtanggida na, wag itay laing kaming mga pastor, may laing ma-advise. Kay si tatay mangguna ko, si Manoy man na, magguwang na, ug manghod. Naglisod maganing magguwang sa manghod, mahimo naman ganing si manghod sa diyang nabuutan na si maguwang musukol na niya si maguwang, di naman siya kalma kay Christian naman siya, igo lang siya magpray, pero sa di pa siya Christian, di katingog ang manghod, lang aksyon na sigaan na matadlok, pero pagka Christian ni Manoy ang manghod na isug unbeliever. Why? Because person without Jesus Christ will never be guided by the Word of God. Because the Word of God has no authority in his life. May otoridad ang Bible. Diya, pero may otoridad ang Bible. Siyang kinabay, kunwa niya dawata si Jesus Christ. Gitawag ni namo o the doctrine of total depravity. What is the doctrine of total depravity? It asserts that people are not inclined and not able to love God. Namo diya? The law of the depravity, matod pa ni Paul sa Romans chapter 1, people are not inclined or not able to love God. The unregenerated is not capable of loving God because they are not interested anyway. Kabantay mo, sira ni mo, ay gana, wadili interesado. Imbitaha o badminton. Imbitaha o word of God. Di interesado. Bitahag bilyard. Mag-una pa, ni mo. No? Bitahag video kay. Atos tamiya, sa nadapit, sa MTC. Labi pag libre. Bitahag Bible study, magtigom tayo niyang gabi O saray mo tong ang ubanwa. Makrisyan na ang uban. Ikson, panahon na siguro, 2025 na. Kung tinuod gingong Pastor David Jeremiah ang karong tuigang balik sa Ginoong Jesucristo, mamiligro ta. May nalang naman nagana tadaan. Kaya og dili matinuod. May muwa na to. Bitaw na namiya sa itong trabaho.
Bago pa ganit ang gi-promote. Amen? Manuroy pa ganitaw niya. Ang importante, nangalaga dyan ta kay sa wa, win-winning ato Amen? Kay sa wa, niya sige lang kagsuroy, pag matinood, pilde. Okay? O niya, kung nangalagad ka, o niya, wa matinood, which dili na mao, win gyapon ka. Wa may mawa nimo. Mo to pagpabautismo na ko mingson, bisag uwaw kayo, bag umi nabalhin sa pardo, dito pag yukubas bautismo sa Talisay. Na bago pa mong eskwelahan, kami rabay pioneer dito. Kay mo'y pag-approve ng university status, kami mo'y naghimog papers na Christian mo ko pagka 1984. Pagtambong na ko, pirmirong Domingo, nagwali magbaptisen. Nya kini laging open kaya ito, kasing-kasing. Una walo ko katuig sa Katsila. Pero tungod sa Ginoo, Lord, imo na kung tinuod ding gisulti ni pastor, wa may mawa na ko, di magmuwad ako sa kakilo, na po kakilo, basta. Kung di tinuod, way mawa na ko. Kung tinuod, mudaog ko. Ikaw ng pastor, karong hapon, alas 2, magabot, tos puok, Talisay. Kuy, di ka narabay, estudyante dito. Ginam. Pagkisay kakita, mga tao naman po mo, hukmanan mo sa Ginoo. Ingon si Jesus, ayaw kadloki ang mga kalaglag sa lawas, pero dili kalaglag sa kalag. Kadloki hinoon ang makalaglag sa lawas o sa kalag. Dito, bantang kayo, Domingo ko sa hapon, partida ka ng tao. Bautismo. Nagsoon, nga naman, interesado mo ko. Kung tinawag ka sa Diyos, pinili ka sa Diyos, musugot ka sa dili, magbaton ang mag-interest. Kung imong tatay, imong nanay, tinawag, pinili sa Diyos, tungod sa imong pag-ampo, dunggon sa Diyos, mahumok yan kasi usa ka adlaw, nigmata niya, magpangita sa Diyos. Ako di ay, nangita di ko sa Diyos. May pangitaon ako sa Diyos nga. Kami may tigpakalawat sa mga estudyante kada Birnes per Sunday. Ako may muhato dito sa kadako best gym, layo kay pasuhon. Ako pag ipahatdo dito ng ostia. Host o bino. Nya may Pilipino na pare, Katsila gyud. Kisa may di malangit ana. Unsa pa may akong pangitaon. Pero nga nung naukang ko dito, tungod to sa grasya sa Holy Spirit, dili to ako ato pa ko dito, nin-retire ko to ara ko dito. Amen. I am talking to you by heart to heart talk. No, I want to teach you the things that nga naagian ako. Ug unsa na si Flor Sevilla karon, dili ko inanay sa una. No, di lang ko mag-iskot sa blessing. After all, di nga ako ra ni ayaw mo ako ra ni. Di nga ni nako miingon man ko. Ma, magwali na sad ko. O imo manda ni, pero ako may pawalihon. Ngila ko magsuon. Pero ang akong kasing-kasing, Lord Jesus, ikaw na akong distorya na naman si pastorani mo. Pero, Romans chapter 3 verse 11. Humno na dyan ako, kaya sina. Listen, there is none who seeks God. Ingon ni Apostle Paul. Verse 10, there is none righteous, not even one. Verse 23, for all have sinned and fall short pagyod. Na full pa, short pagyod. May tag na full, yan nakakapyot. Wala. Full. O, murag i-ring ba nga nila yat niya, wa ka abot. Tagak. Na-underestimate. Bisa kung sa ka-religious, all have sinned. Bisan pagkag ikaw mo'y leader sa dakong religions, tibo kalibutan. Hasta si Antichrist fall short of the glory of God. Verse 12, there is none who does good, not even one. Kung may ka, butan man ko, mukoy napatay, si Cornelio, daghan napatay, pero si Paul, grabe ito sila, na-saint ba sila? Nya ako, pastor, man ko gipatay, butan man ko ng kopya, ako nag-cheat, naniguro ko, nilampos ko, nga na-engineer ko tungkol sa kumpaning kamot. Of course, you did, because you study, yes. Pero, ingon si Isaiah, ang imong pagkabuutan, pagkamatarong, saan ang buutan? Trapuhan, atubangan sa Ginoo. Kita na mong trapo. Ay, nagtrapo sa balay, ay, ganiya, uwan. Pagbasa, may trapo.
Gusto ka, ana? So, here, as a church, ingon din ni, verse 18, there is no fear of God before their eyes. Sa wapata, mga Kristohanon, wag yun tan, hadlok o Ginoo. Mas nahadlok patag, di mo na to. Kapuliki, tagdukduk o kahos, kay alas 6, ugasin, aron di mo duol ng mga labi pag naibuntis. Kay gabi, ito naman titingog. Sa hadlok pa ta. Ana, bitaw ko sa una may sigon. Kinising kasing istorya ba? Mo-analyze niya kung utok. Kung mutuo, kung madlok og demonyo, kung tinuod ang demonyo, how much more nga tinuod ang anghel? Tinuod ang si God. Kung mutuo, si Satanas, nga mahadlok mga tawag di na to, mas pagkabasa na ko, ayaw kahadlok ang makalaglag sa lawas. Kung dili kahadlok ang makalaglag, both sa lawas o sa kalag. Ang Ginoong Isus. Agoy to aradi ay. Talawan medyo ko siya karon. Talawan lang gihapon ko. Pero di na kayo. Kaya na may Holy Spirit. Sinang gano'n? Brother Remick, sa tibok akong kinabuhi, ako na lang usam maghigdas kwarto. Natum ka to, kung galas 9, karon tagalas 12. Lisod. Nya, makamata ko galas. Launa, alas 2. Lisod, ibalik to. Karon sa mingaw kayong kalibutan. No? Sa mga ulitaw, kabo Jibis, okay ra, kabo Lester, okay po na. Pero moagi naga 36 katuig nga minyo kaminyoon nay anak nay apo pertilisura. So kamong napadiha mga tatay, mga nanay pagtarong mo kay maabot ang panahon nga kanang ipo sa Facebook, gamay pa siya, dako siya, double siya, nagsungkod na po siya, balik. Nag-wheelchair to siya nang usa, hantod, wala na. Goodbye na, tinuod na. No, that is life. Because life, lain na lang ng panahon ni Gwale kung imbitahon na po ko ninyo. Life is a death sentence. Ton-ana to na. May mabuhi God. We all die. Let's bow our heads and thank the Lord. Hallelujah. Father, a lot of words that were spoken. Maraming salita. Maraming pangungusap. Maraming mga bagay-bagay na gusto niyong iparinig sa mga anak niyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Talagang napakabuti mo sa amin. Talagang pupurihin ka namin, Panginoong Isus. Talagang ang grasya mo, Panginoon, ay will not fade. Father, in the name of Jesus, Lord, you have reminded us over and over and over again to be faithful to you, to follow what you have spoken through your word, to be faithful because you are faithful. Father, we are a generation of believers in our times. We were once upon a time in the darkness, but now we are in the light. Jesus, thank you so much. Thank you. Salamat. Maraming salamat, Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa yung ibinigay sa amin na salvation. It was just easy for us to accept you as Lord and Savior. It was the enemy that makes us hard to decide. And those who are watching right now, Father, I pray that today they will decide in their heart to accept you, Jesus, as their Lord and Savior. And if you want to do that, friend, pray this prayer. Father, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Holy Spirit, regenerate me, make me new, transform my life. Give me a heart, not of stone, but a heart of flesh. God Almighty, forgive me of all my sins and bring me into your glory.
in the times to come. Friends, if you have prayed that prayer, today you're a child of God by faith. Ingon ganiha, pakigbisog sa pagtuo. Padayon na ang pagpangalagad sa Dios. Dili lang one time, big time, karon lang nga Domingo, kini nga replay, kini nga recast, imong paminawon pagkasunod wala na. O karon na kan Domingo mati nag church pagkasunod wala na. Maigsoon dili wither ang pagpangalagad. Ang pagpangalagad desisyon, final, absolute, eternal, infinite. So continue in the Lord. Barugi. Pag-alerto. Pagpakalalaki. Igsoon, today is the day of your liberty and freedom. Fathers, mothers, today is your day. You are delivered from every weaknesses o bandage nga naan nimo mabadbad na. And those of you young people who are planning still nga mo intra na ayaw na lang gyud, you will be trapped. Litag laang na sa yawa. You will be deceived. O gabi ninyo ang deception, perting ka-attractive. Attractive ang deception, igsoon. So continue to equip yourself with the Word of God. Be grounded in the revealed truth, which is the Scriptures. Pray by faith. And then listen to those who are ahead of you. Ang ilang experiences, mo maghatag kanimo o dugang danag sa imong padulngan. I know you are still worried about your future. Students, you're worried about your future. Singles, you're worried about your future. Even you married, you're worried about your future. Childless, you're worried. Everybody is worried. But I tell you, I've been there and I was worried too, and I can understand that. And even today, I'm still worried. But God gave us the strength, gave us the answer, because Jesus is the answer. Talk to Him, speak to Him. Bisag, kadiyot lang, basta dili taphaw. Kana kinasing-kasing istorya siya, dili taphaw, dili superficial. Just talk to Him. Alone in your closet. Wherever you are, inside your car. Of course, nakapark. Or in your classroom, kung ikaw na isa. Or sa inyong trabahoan during break time. Pause for a while. Mag-stretch. Magganit sa itong muscles. I-stretch po ng spiritual muscles. Aron dili, 24/7, ato na lang. Taga-ipuglo na ang Holy Spirit. Because He will speak to you. When you speak to Him, He will listen to you any time of the day. 24/7. I did that. I am not religious, prayerful person nga musubay gyud, anak gyud, no, depende. But I am not that one. Dili ko inana ka religious igsoon. I flow with the flow of the Holy Ghost. When the Spirit says, talk to me, I talk to Him. And every day I tell you, I talk to the Holy Spirit. How? Through the Word, through the Bible. Napuno akong utok, kadahon-ahuna na kagsoon. Bisan magtanaw TV, puro scripture amang gawas. That's how you do it. That's how you worship the Lord in spirit and in truth. That is how you do it. When you sing songs, aron dili magsuro-suro inyong mind, gisuktan na ta sa Holy Spirit, ganiya sa pag-prophesy. Pinagi sa prophecy. Aron dili malayo ang atong atensyon. Makapture ka diya sa Ginoo. Butangi sa may scripture, magdagandagan diya sa mga una-una ang kayo sa Ginoo, sa Kristo, ang mga pulong nga mga saad, kana mga igsoon. You're safe. You might be entering into worship in spirit and in truth. Blessed be the Lord God Almighty. Manindog ta? Hallelujah. Thank you for your indulgence. Thank you. Thank you so much for hearing.
ingon ang word of God sa Revelation kadaghan kada end sa letter. He who has an ear, let him hear what the Spirit of God says to the church. Siya nga makadungog, pabatia, unsay gisulti. Ang Greek word sa hear means obey. He who has an ear, let him obey what he hears and what is said to the church. I'd like to sing a song from a worship katong the goodness of God, because God is our Father. Doon ay portion dito, doon ay saka sentence nga God is our Father. Come on, worship the Lord through this. Kamong hilig harana, haranae siya. Kinasing-kasing. Yes, I love you, Lord. Yes. See, it never fails me. That's right. I've been held in your hand Amen. That's right. Believe. from the moment that I wake up until I lay my head. Yes, I will sing by the goodness of God. All my life you have. Been faithful. Yes, you are. You are faithful, Father. All my life you have been so good. And all the breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, you are good, Lord. I love you, Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. That's right. You are a father to us, Lord. I've known you as a friend. Yes. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath That I am able, and I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. Yes, that's the way, church, to worship. Yes, All my life you have Yes. been so just do it. Just do it. Worship Him. with every breath That I am able, and I will sing of the goodness of God. your goodness is running after me. That's right. Your Goodness is running after. it's running It's running after you. I lay down I surrender now. I give you Everything. your goodness is running after it's running after me. Your goodness is running after it's running after me. Hallelujah. Your goodness is running after it's running
That's right, Lord. You are. You are. And all my life you have been so, so good. Yes, you are good, Lord. With every breath that I am God, how good you are, Father. I will sing Oh, I will sing in the goodness of all my life you have been all my life you have been so, so good. With every breath that I am and I will sing of the goodness of you. And I will sing of the goodness of you. And I will sing of the goodness of you. Hallelujah. Hallelujah. Let us lift our hands to the Father, both for the benediction. May the goodness of the Father reflect in you, in the image of the loving God, to you, be received and be reflected to others. Ang panalangin sa amahan, ang gugma sa anak o gandihog sa Holy Spirit, magabaton sa kaninyo, magtiayon, batanon, tanan, ang aniya, sulod nining maong lawak. Panalanginan gayod kamo sa Dios, nga sa diyang musampit kamo kaniya, tubagon kamo. Makadungog siya sa imong tingog, ug maluoy siya kanimo. Mudangop ikaw kaniya, ug agakon ikaw sa Dios. Ang imong tibok pamilya makabaton sa panalangin, ug sa imong pag-uli ang kadaugan imong mabawn gikan ining maong templo ngadto sa imong panimalay. Ato kinindawaton sa pag-ingunog. Amen. Maayo nga atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Arita sa ato ang announcement. Nagpadayon igsoon ato ang midweek service. Magsugod ni 7:15 to 9 p.m. Kundi igsoon imong ipadungog sa uban nato mga kaigsuonan kung unsa ka maayo ang atong buhi nga Dios pinaagi sa praise report. O kung dili mo available igsoon, open ato ang Thursday midweek service sa Soong Outreach, same time. Amen. Og faithful kayo si Papa God nga mo tubag sa itong mga pagampo. Busari ta mga igsoon sa itong intercessory prayer meeting every Friday ato sa upper room 7:30 to 9 p.m. Amen. Og dili gayud ta mo absent igsoon sa dihang panahon or adlaw sa panimbahon ang adlawng Domingo. Magsugod ni igsoon atong Sunday service 9:30 to 11:30 a.m. ug sa ato ang Sunday service Soong Outreach alas 3 to alas 5 sa hapon. Amen. Og every Saturday mga igsoon, Saturday night fellowship SNF nato every Saturday 7 p.m. to 9 p.m. Ug nakatapad ka diha ingna na sa tapad nimo nga arita ig SNF ing nagimingaw minimo kay wa ka gahapon. Amen. So Amen. arita every Saturday. And sa ato ang tithes and love offering, marog ta ug akong gihangyo si Pastor Eric sa pag-pray. Akong gihangyo si Pastor Marlon. Atong ito yun, mga kamot mga igsoon. Ginoong Diyos, ikaw ang tagiya sa panalangin Ginoo, sa among mga resources Ginoo, sa among income. Ang ngayon kaamahan nga tagaan, dili kay para kami panalanginan, kung dili Ginoo Jesus, respond ni mo Ginoo sa among pagigugma kanimo. O Jesus, obligado kami nga imong panalanginan sa dihang musunod kami kanimo, sa dihang magsimba, magdayeg kami kanimo. Jesus,
ikaw ang pasidunggan, himayaon sa tanan nga among naangkon. Kini, gipasalamatan namo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Kitang tandaan mo simba, kitang tandaan mo sayang, kitang tandaan mo sakso, kitang tandaan mo sayang, kitang tandaan mo papa, tanang kamuliwayan, kitang tandaan mo singit, Jesus. Sayang-sayang ta, lukso-lukso ta, payang ta, sa pagsinta kaniya. Sayang-sayang ta, lukso-lukso ta, payang ta, sa paghimayan kaniya. Sayang, pulok-sulok-sulok ta. Amen. O manglingkod sa ta mga igsoon kay ang atong mga jam intermediate mohatag sa ilahang presentation. O gato silang i-welcome mga mama ug papa to sa sila sugato ng masipang pakpak. Amen. O ari na ta, jam intermediate. Mao ni sila ang mga musunod nga jammers. Mike, ating kanta sila. Ate, mo kanta sila. Hello. Mic check. The one true God who reigns over all things and the universe, Almighty God, Christ of the last days. This is the Holy Spirit's testimony, proof undeniable. He's working to bear testimony everywhere. So no one will have any doubt. The triumphant King, Almighty God, has prevailed over the world. He has been victorious over sin and accomplished his redemption. The whole earth shall rejoice. It praises the triumphant King, Almighty God, forever and ever. Worthy are you of honor and praise. The one true God who reigns over all things and the universe, Almighty God, Christ of the last days. This is the Holy Spirit's testimony, proof undeniable. He saves us who are corrupted by
His hands. He is reigning as King. The whole earth shall rejoice. It praises the triumphant King, Almighty God, forever and ever. Worthy are you of honor and praise. Authority and glory be to you, the great King of the universe. Authority and glory be to you, the great King of the universe. Amen. So makausas ato sang tagang masigong pakpak mga jammers po no atong jam intermediate. Amen. O sa further announcement, igsoon, sa katong mga nagpalista sa t-shirt, kay ready na. Pag last week pa, pwede na mo claim, mudolang mo na mo. Amen. Og atong himamaton ang matagusa. God bless everyone. See you sa suong. Og sa mga musunod na to nga mga activities sa church. God bless.